Nag-transform si Goku sa Super Saiyan at nakipaglaban kay 19. Muling nakabangon si 19 at umatake gamit ang headbutt, pero madali lang itong napigilan ni Goku at gumanti ng sipa. Samantala sa Kami House, abala sina Master Buten at Ulong sa isang bastos na magazine, habang labis namang nag-aalala si Chaozu para kay Tien. Biglang dumating si Maron kaya mabilis na itinago ni Master Buten ang bastos na magazine. Beautiful plant, but it's sad that it doesn't... Sinubukan ni Master Buten na yakapin si Maron para lamutakin ang dalawa nitong melon pero halaman ang kanyang nayakap. For the drama si Maron na hinahanap si Krillin sa buong bahay, habang sinasabi na sana ay bumalik na ito dahil namimiss na niya ang bilog nitong ulo. Ipinaliwanag nila kay Maron na wala doon si Krillin dahil nakikipaglaban ito sa Red Ribbon Army. Nang malaman na malakas pala si Krillin ay kinilig si Maron at inalog ang kanyang dalawang melon, dahil dito ay ginanahan si Master Buten na magkwento tungkol sa Red Ribbon Army. Ikinwento ni Master Buten kung paano nagsimula si Goku sa isang training mission para hanapin ang mga Dragon Ball, ngunit gusto rin ng Red Ribbon Army ang mga ito kaya kinailangan ni Goku na talunin ang buong hukbo. Nakatakas si Dr. Gero, at sa kagustuhang maghiganti ay gumawa siya ng mga android na mas malakas kaysa kay Goku. Ganun pa man ang mga android na ito mismo ang pumatay kay Dr. Gero. Pagkatapos ay tinanong sila ni Maron kung sino ang magliligtas sa kanya mula sa mga halimaw, at nagsimulang magtawanan sina Master Buten, Ulong at Chaozu. Samantala, sinabi ni Krillin na nararamdaman niya ang enerhiya ni Goku pero hindi ang sa mga android. Sa laban, nakalalamang pa rin si Goku kay 19. Pero tila pagod na ito sa kung anong dahilan. Dumating sina Gohan at ang iba pa, at sinabihan ni Tien ang mga ito na huwag mag-alala dahil nakalalamang sa laban si Goku. Dahil sa sinabi ni Tien ay pinanood nila ang laban ng walang pangamba. Pero makalipas ang ilang sandali ay biglang sinabi ni Piccolo kay Gohan na mayroon siyang dahilan para mag-alala. Ipinaliwanag ni Piccolo na tila nahihirapan si Goku sa kung anong dahilan, at hindi man lang nito nasasaktan ng android kahit pa ibinibigay na nito ang lahat. Muling napabagsak ni Goku si 19, pero mabilis lang itong bumangon na parang walang nangyari. Dahil dito ay nagdesisyon na si Goku na gumamit ng Kamehameha Wave, pero imbes na matakot ay natuwa pa si 19 at hinigop ang malakas na atake. Sinabihan ni Piccolo si Goku na huwag gumamit ng mga energy wave laban kay 19 dahil madadagdagan niya lamang ang lakas nito. Pagkatapos ay napansin ng Dragon Team na napapagod na si Goku at nagsimulang magpanik. Sumugod si 19 at sobrang nahirapan na si Goku na kalabanin ito. Napilitan si Goku na muling gamitin ang Kamehameha Wave pero napigilan siya ni Piccolo. Ganun pa man dahil sa dami ng enerhiyang nawala kay Goku ay napilitan na rin itong umatras. Nang mapansin ni Gohan na hinahawakan ni Goku ang kanyang puso, napagtanto nito na si Goku ay inaatake na ng virus. Sinabi ni Piccolo na nangyayari ito ng mas huli kaysa sa prediksyon ng binata mula sa future. Nagsimula ng mahirapan sa paghinga si Goku at tuluyan ng napaluhod sa lupa. Hinagisan siya ni Krillin ng isang magic bean at kinain niya ito. Ipinaliwanag ni 20 na alam nila ang nakakapagpagaling na kapangyarihan ng magic bean at hindi nila siya bibigyan ng oras upang gumaling. Pagkatapos magsalita ni 20 ay sunod-sunod nang ang inatake ni 19 si Goku hanggang sa bumagsak. Dito na-realize ni Gohan na hindi gumagana kay Goku ang Magic Bean, at sinabi na ang panlunas ang tunay na kailangan nito, na kailangan pa nilang balikan sa kanilang bahay. Pagkatapos nun ay lalo pang pininsala ni 19 si Goku. Muling bumagsak si Goku sa lupa, at tuluyan nang nawala ang pagiging Super Saiyan nito. Tumalon si 19 sa ibabaw ni Goku, at sinimulan itong sakalin at higupan ng enerhiya. Dito na sinabihan ni Piccolo ang lahat na sumugod, pero naharang sila ni 20. Inutusan sila nito na manatili kung nasaan sila, pero hindi sumunod si Piccolo at umatake. Kaso na-counter ni 20 ng eye laser si Piccolo at natamaan ito sa puso. Nang mapabagsak si Piccolo ay natakot na ang iba pang mga Z-Fighter na gumalaw, kaya nagpatuloy lang si 19 sa pag-ubos ng enerhiya ni Goku. Pero biglang dumating si Vegeta at sinipa si 19 sa ulo. Nagulat ang lahat na makita si Vegeta, at ipinaliwanag ni Piccolo na nakialam si Vegeta at iyon ang dahilan kung bakit hindi niya natamaan si 20 kanina.
Sinabi ni Vegeta na bobo si Goku dahil dapat alam nito na ang pagbabago bilang Super Saiyan ay magpapalubha lamang sa virus. Pagkatapos nun ay sinipa ni Vegeta si Goku papunta kina Piccolo, at inutusan ng mga ito na dalhin ang kawawang si Goku sa bahay nito para magamot. Nagboluntaryo si Yamcha na maghatid kay Goku pauwi dahil mahina daw siyang nilalang at hindi siya makakatulong sa laban. Sumang-ayon ang lahat at lumipad na si Yamcha na dala si Goku sa kanyang balikat. Sinabihan ni 20 si 19 na hayaan ang makaalis si Goku dahil maaari naman nila itong tapusin anumang oras at magpakasaya na lang muna sila sa pamamagitan ng pagpatay sa lahat ng mga kaibigan nito. Samantala, nakaupo si Yajirobe sa isang bangin kasama si Bulma, naglalaro kasama si Baby Trunks. Nagsimulang umiyak si Trunks at ginamit ni Bulma ang bandana ni Yajirobe bilang pamalit na diaper para kay Trunks. Sinabi ni Bulma na gusto niyang pumunta kung nasaan si Vegeta pero tumanggi si Yajirobe dahil natatakot ito. Ganun pa man matapos ang kanilang maikling pagtatalo, napilitan si Yajirobe na pumayag na pumunta, at sumakay na sila sa sasakyan at lumipad palayo. Sa laban, iminungkahi ni Krillin sa lahat na tumakas na lang muna pero tumanggi ang mga ito, at ipinaliwanag sa kanya na may tsansa na hindi mangyari ang sinabi ng binata dahil buhay pa rin si Goku. Dahil dito ay napilitan si Krillin na manatili kahit nanginginig na sa takot. Pagkatapos nun ay pinakitang pumayag si 20 na si 19 ang makipaglaban kay Vegeta, at siya naman ang sa iba. Humanda si 19 sa pakikipaglaban at ipinakita ang kanyang energy absorber. Sinabi ni Vegeta na alam niya ang tungkol sa mga ito, pero wala siyang pakialam dahil dudurugin niya lang naman si 19. Ngumiti lang si 19 at ipinaliwanag na alam niya ang lahat ng galaw ni Vegeta. Sinabi ni Vegeta na hindi siya nababahala dahil meron siyang kakayahan na wala sa database nila, at ito ay ang pagbabago bilang Super Saiyan kagaya kay Goku. Para patunayan ito ay nagsimulang mag-Super Saiyan si Vegeta. Naging isang Super Saiyan nga si Vegeta at sobrang nagulat ang lahat. Ipinaliwanag ni Vegeta kung paano siya naging Super Saiyan. Sinabi ni Vegeta na ibang-iba ang kanyang motibasyon kay Goku, at ito ay ang maging pinakamagaling. Ikinwento niya kung paano siya nagsanay ng matindi sa 450 ulit na gravity, hanggang sa punto na nakikipaglaban na siya para sa kanyang buhay. Kahit ang pinakasimpleng galaw ay kailangan niyang paghirapan. Ang tanging bagay na lang na nagpapanatili sa kanyang katawan na maging buo ay ang kanyang pagnanais na maging mas malakas kaysa kay Kakarot. Nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay sa kalawakan, kung saan walang anumang makakagulo sa kanya. Nang lumitaw ang isang bagyo sa planetang kinaroroonan niya ay sinalubong niya ito. Nagsimulang umulan ng mga meteor, at determinado siyang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang spaceship. Akala niya ay kontrolado na niya ang lahat, ngunit pagkatapos ay lumitaw ang isang higanteng meteor. Karaniwan ay walang kahirap-hirap lang sa kanya na sirain ang ganong kalaking bato, pero dahil sa mahabang pagsasanay niya sa 450 ulit na gravity ay hindi niya ito kinaya. Pagkatapos nun ay mayroong isang bagay sa loob niya ang pumutok. Matapos nun ay nangyari na ang kanyang pagbabago. Biglang sinabi ni 20 na ayaw na niyang makinig sa kalokohan na kwento ni Vegeta, sabay utos kay 90 na atakihin ito. Direktang tinamaan si Vegeta ng atake, pero nang mawala ang lahat ng usok ay nakatayo pa rin ito na parang walang nangyari. Tumawa si 19 at muling sinugod si Vegeta. Agad umatake si 19 kay Vegeta at binanatan ito ng matindi ngunit hindi ito nasasaktan. Akala ni 19 ay nakalalamang siya sa laban, kaya for the tawa siya dito. Kaso nainip na si Vegeta at si 19 naman ang binanatan ng malala. Labis itong ikinagulat ng ibang Z-Fighters at ni Android 20. Pinagtawanan ni Vegeta ang bilog na disenyo ni 19 nang bigla itong gumanti ng isang headbutt. Pagkatapos ay bumaba din si Vegeta sa butas, lalo pa niyang tinukso si 19, ngunit mabilis itong bumangon at hinawakan ng parehong braso ni Vegeta, at sinabi na hindi siya bibitaw. Tumalon si Vegeta at tinukuran ang mukha ni 19, gamit ang kanyang mga paa at patuloy na itinulak. Sumigaw si Vegeta na hindi ka dapat bumitaw at itinulak ang mukha ni 19 nang napakalakas hanggang sa matanggal ang mga braso nito. Pagkatapos ay napansin ni Vegeta ang mga energy-absorbing devices sa mga kamay ng android at tinapon ang mga ito sa lupa. Labis na natakot si 19 kaya mabilis itong umakyat mula sa hukay at nagsimulang tumakas mula kay Vegeta. Nang umakyat din si Vegeta, sinigawan ni 20 si Vegeta na itigil muna ang labanan, ngunit walang pakialam si Vegeta.
Hinabol ni Vegeta si 19 at tinapos ito sa pamamagitan ng Big Bang. Sila Bulma at Yajirobe ay patungo sa labanan gamit ang eroplano nang bigla silang nakakita ng malaking pagsabog na naging dahilan para magdesisyon silang huwag nang tumuloy. Lumipad si Vegeta patungo kay 20 at tinanong ito kung mas malakas ba siya kay 19. Sinabi ni 20 na iba siya at mas malakas, ngunit bigla itong lumipad ng napakabilis para tumakas na labis na ikinagalit ni Vegeta. Nagpa siya ang grupo ni Piccolo na tumulong hanapin si 20 at naghiwa-hiwalay sila upang mahanap ito. Dito ay sobra na ang galit ni Vegeta at nagpasabog sa lugar. Ikinatakot ito ni Krillin dahil sa tingin niya ay tatamaan silang lahat, ngunit biglang lumabas si 20 at sinipsip ang buong pagsabog, pagkatapos ay tumakas muli na mas lalong ikinagalit ni Vegeta at patuloy na naghanap. Sinabi ni 20 na kailangan pa niya ng mas maraming enerhiya upang talunin si Vegeta, kaya palihim niyang gustong atakihin si Piccolo upang sipsipin ang enerhiya nito. Dito nga ay biglang inatake ni 20 si Piccolo at sinimulang sipsipin ang kanyang enerhiya. Pero nailigtas siya ni Gohan sa pamamagitan ng pagbanat kay 20 mula sa likod. Mabilis nilang napalibutan si 20 pero sinabi ni Piccolo na siya lang ang lalaban. Napansin ni 20 si Vegeta at nagsimulang mapaisip kung paano niya ito matatalo. Habang si Piccolo naman ay tinanggal na ang kanyang mga pabigat at naghanda na para umatake. Pagkatapos mabanatan ng 2 beses ay labis na nagulat si 20 dahil mas malakas si Piccolo kaysa sa inaasahan niya. Sa ibang lugar, nakabalik na si Trunks mula sa hinaharap. Natuklasan niyang nabago ang takbo ng mga pangyayari mula nang huli siyang dumalaw. Nalaman niyang huli na siya dahil wasak na ang Amenbo Island. Pagkatapos ay nakaramdam siya ng malaking power level at agad niya itong pinuntahan. Sa laban, muli na namang napabagsak ni Piccolo si 20 at sobrang naiinis na ito. Sa bahay ng mga San, binabantayan ni Yamcha at Chi-Chi si Goku, ipinainom nila dito ang gamot sa puso, pero nag-aalala sila kung gagana ba ito. Samantala, habang lumilipad si Trunks ay may napansin ito at napahinto. Balik sa laban, sinubukang hawakan ni 20 si Piccolo para higupan ng lakas, pero nahuli ni Piccolo ang kanyang kamay at pinutol. Samantala, nakita pala ni Trunks ang naputol na ulo ni Android 19, at labis niya itong ikinagulat dahil wala ito sa mga android na kilala niya. Nang may sumabog sa di kalayuan ay agad na lumipad si Trunks para puntahan ito. Sa laban, sinabi ni Piccolo kay 20 na may tumulong sa kanila 3 taon na ang nakararaan, kaya nakapaghanda sila ng maayos sa pagdating ng mga android. Biglang dumating si Trunks at hindi sinasadyang nabanggit ni Piccolo ang pangalan nito, kaya nalaman ni Vegeta na ito ang kanyang anak mula sa hinaharap. Pagkatapos ay sinabi ni Trunks sa Z-Fighters na kahit kailan ay hindi pa niya nakita ang mga android na si 19 at 20. Dumating sina Bulma sakay ng eroplano at nagulat ang lahat ng pasabugan ito ni Android 20 na naging sanhi ng pagbagsak nito. Ang kaguluhang ito ang nagbigay daan kay 20 para makatakas ng hindi napapansin ng Dragon Team. Nang mawala ang usok ay pinakita na nailigtas ni Trunks si Bulma at ang kanyang sanggol na sarili mula sa nasirang eroplano. Dito ay galit na galit si Trunks dahil wala man lang ginawa si Vegeta para tulungan ang kanyang asawa at anak. Nang tanungin ni Trunks kung bakit hindi nito sinagip ang kanyang pamilya, sumagot lang si Vegeta na mayroon akong mas importanteng bagay na dapat alalahanin kaysa sa isang engot na babae at buwisit na bata, sabay lipad paalis para hanapin ang android. Hindi makapaniwala si Trunks na ganun kawalang kwentang ama si Vegeta. Habang abala sa paghahanap ang iba ay sinabi ni Bulma kay Gohan at Krillin na si Dr. Gero si 20. Tinawag ni Krillin ang lahat para sabihin sa mga ito ang sinabi ni Bulma, at sobrang nagulat ang mga ito. Nagalit si Vegeta kay Trunks dahil wala itong sinabi tungkol sa pagiging android ni Dr. Gero. Ganun pa man sinabi ni Trunks na walang pangyayari na ganito sa kanyang panahon, at sa tingin niya ay isa ito sa naging pagbabago dahil sa kanyang pagbalik sa nakaraan. Para malinawan ng lahat, ikinwento ni Trunks ang tungkol sa mga android na nagdulot ng lagim sa kanyang panahon, na sina 17 at 18. Binanggit niya rin na hindi nito kailangang humigop ng enerhiya tulad ni na 20 at 19, dahil hindi ito nauubusan ng enerhiya. Samantala, inaalagaan ni Yamcha at Chi-Chi si Goku, na muling inaatake ng sakit sa puso. Labis silang natatakot na baka huli na nilang naibigay ang gamot ni Trunks at hindi na ito umepekto.
Pagkatapos ay pinakita si Bulma na pinagsasabihan si Vegeta na huwag ipakita kay Baby Trunks ang kanyang masungit na mukha dahil umiiyak ito. Nainis si Vegeta at sinabi kay Bulma na kalimutan muna ang bata at sabihin na lang kung nasaan ang laboratorio ni Dr. Gero. Sinabi ni Bulma na ang laboratorio nito ay nasa isang kuweba sa Hilaga, ngunit hindi niya alam ang eksaktong lokasyon. Iminungkahi ni Piccolo na hanapin nila ang laboratorio at sirain ang mga android bago pa ito magising. Pero tinawag itong pangduwag na plano ni Vegeta, at mayabang na sinabi na kaya niyang wasakin ang dalawang android gamit ang kanyang mga kamay, pagkatapos ay agad itong umalis patungo sa laboratorio. Sinubukan ni Trunks na pigilan si Vegeta para hindi ito mapatay ng mga android sa ikalawang pagkakataon. Ngunit binaliwala siya ni Vegeta at nagpatuloy lamang na lumipad. Ganun pa man hindi pa rin sumuko si Trunks at nagdesisyon na sundan ang kanyang ama. Narinig ni Bulma na tinawag ni Future Trunks na ama si Vegeta bago umalis, kaya napilitan na si Piccolo na sabihin sa lahat ang tunay na pagkatao ni Future Trunks, na sobrang ikinagulat naman ng lahat. Napanatag naman ang loob ni Bulma na hindi magiging kamukha ni Vegeta si Baby Trunks paglaki. Pagkatapos ng revelasyon, inaya na ni Piccolo ang iba na puntahan ang laboratorio ni Dr. Gero. Habang si Gohan naman ay sinabihan ni Piccolo na mas makakabuti kung ihahatid na lamang niya si Bulma. Pagkatapos nun ay lumipad na ang dalawang grupo papunta sa kanilang mga pupuntahan. Samantala, nakita ni Dr. Gero ang paglipad ng Z-Fighters sa kanyang ibabaw, at napagtanto na patungo ang mga ito sa kanyang laboratorio. Nang maalala nito si Bulma at makilala bilang anak ng pinuno ng Capsule Corporation na si Dr. Brief, labis itong nagpanik at naging desidido na maunahan ang lahat na makapunta sa laboratorio, at i-activate sina 17 at 18. Samantala, habang lumilipad ay naalala ni Trunks ang sinabi ng kanyang ina tungkol sa kanyang ama, na isa itong talentado pero mapagmataas na tao at hindi nagpapakita ng pagmamahal kahit kanino, maging sa sariling pamilya. Pero kahit na ganun ay umaasa pa rin si Future Bulma na mahal siya nito. Habang iniisip niya ito, nakakaramdam ng matinding galit si Trunks. Ganun pa man, hindi alam ni Trunks na sa mga sandaling yun ay tahimik siyang ipinagmamalaki ni Vegeta. Sa bahay ni Goku, nagkaroon si Goku ng masamang panaginip na nakikipaglaban sa mga android habang pilit siyang pinapakalma ni Chi-Chi. Samantala, pauwi na sana sina Bulma at Yajirobe kasama si Gohan, nang mabanggit ni Bulma si Goku. Dahil dito ay napagtanto ni Gohan na dapat niyang kamustahin ang lagay ng kanyang ama, kaya mabilis siyang lumipad pauwi kasama sina Bulma at Yajirobe. Hinahanap ni na Vegeta si Dr. Gero, pati na rin ang laboratorio nitong nakatago sa Northern Mountains. Pero parang walang gana si Vegeta na hanapin ito dahil sa pag-aakalang ito'y mahihinang nilalang lamang, kaya nagbigay ng babala si Trunks na mas malalakas na androids ang darating kesa sa inaakala nito. Samantala, dumating ang iba pang Z-Fighters sa North City at nagpasya silang maghiwa-hiwalay sa paghahanap. Patakbong pumunta si Dr. Gero sa kanyang lab nang bigla siyang barilin ng isang mangangaso, na inakalang siya ay hayop. Nang gumanti si Dr. Gero, nakita ni Krillin ang kanyang lokasyon ngunit bigla siyang inatake ni Dr. Gero at madaling natalo. Tinangka ni Dr. Gero na patayin si Krillin ngunit nakita niya si Piccolo sa malapit, kaya pinili niyang hindi gumawa ng ingay, at nagtungo na sa kanyang lab. Gayunpaman, nagawa ni Krillin na sundan siya at sinenyasan pa ang iba. It's Krillin! What's going? Habang sinisikap ng Z-Fighters na pasukin ang lab, inactivate ni Dr. Gero sina Android 17 at 18 na ayaw magpakontrol sa kanya. 17 is functioning properly. And now... Tinagaw ni Android 17 ang deactivation switch mula sa kamay ni Dr. Gero nang biglang pasabugin ni Vegeta ang pinto ng lab. Nagkaharap ang mga Z-Fighter at ang mga android na kinatatakutan ni Trunks. Dito nga ay binuksan ni Vegeta ng puwersahan ng pintong metal na papunta sa lab. Pagkatapos ay inutusan ni Dr. Gero ang mga android na sumugod, ngunit hindi sumunod ang mga ito. Napansin ni 18 na hindi pa na-activate si 16 mula sa kanyang chamber at gustong makita kung ano ang hitsura nito. Sinabi ni Dr. Gero kay 18 na huwag itong buksan, ngunit binuksan pa rin niya. Pagkatapos, sinimula ni Android 17 ang kanyang endgame technique. Sinuntok niya ang dibdib ni Dr. Gero, na ikinagulat ng Dragon Team, habang si Gero ay sinumbatan ang mga android at pinagbantaan na kaya niyang bawiin ang buhay ng mga ito. Dahil dito ay pinugutan siya ni 17, habang sinasabihan na baliw at dinurog ang ulo.
Napagtanto ni Trunks na kung makakalabas pa ang android na si 16, ay katapusan na ito ng mundo kaya pinasabog niya ang laboratorio gamit ang Renzoku Energy Barrage. Gayunpaman, nailayo ni Android 18 ang hindi pa nagigising na android mula sa pagsabog. Pagkatapos ay binuksan niya ito at nagpakita sa kanya ang isang matangkad at may orange na muwak na buhok. Nang subukang kausapin ni na 17 at 18 si 16, hindi ito sumagot. Ito ay dahil hindi nagsasalita si 16, maliban lang kung ito ay tungkol sa kanyang misyon. Pagkatapos ay sinabi ni 17 kay 18 na oras na upang tuparin ang kanilang misyon sa pagpatay kay Goku. Pagkatapos nun ay umalis na ang tatlong android. Napagtanto ni Krillin na ang habol nila ay si Goku. Gayunpaman, mas lalong nagalit si Vegeta na binabaliwala lang siya ng mga android. Bago umalis ay sinubukan na pigilan ni Trunks si Vegeta at sinabihan na hintayin si Goku. Pero hindi nakinig si Vegeta at binalaan lang si Trunks na huwag siyang pakialaman. Pagkatapos ay bigla nang nawala sa paningin ni Trunks si Vegeta. Nang makabangon si Trunks, sinundan nila si Vegeta. Samantala, habang dinadala pa rin ni Gohan sina Bulma at Yajirobe pabalik sa kanilang mga bahay, sinabi ni Bulma kay Gohan na ibaba muna sila ng ilang minuto upang mapalitan niya ang diaper ni Baby Trunks. Inutusan ni Bulma si Yajirobe na hugasan sa kalapit na ilog ang diaper na dala at nakipaglaro kay Baby Trunks. Lumapit si Gohan kay Bulma at sinabi sa kanya na handa na siyang umalis at ihatid sila pa uwi anumang oras. Napagtanto ni Bulma na gusto talagang makabalik ni Gohan sa kanyang sariling bahay para makita si Goku, dahil dito ay pinagmadali ni Bulma si Yajirobe upang mabilis silang makaalis. Sa bahay ni Goku, habang naghahanda si Chi-Chi ng hapunan para kay Goku sa pag-asang magigising ito, si Goku ay labis na namimilipit sa sakit. Binigyan ni Yamcha si Goku ng antidote upang maibsan ang sakit, habang si Chi-Chi naman ay nag-aalala at umaasa na bubuti ang kalagayan ni Goku. Samantala, galit na hinahabol ni Vegeta ang mga android at siya ang unang dumating sa battlefield upang harapin ang mga ito. Hinamon ni Vegeta ang tatlong android sa isang laban. Nagtawanan sina 17 at 18 sa kahilingan ni Vegeta at tinawag siyang masyadong mayabang. Pagkatapos ng ilang palitan ng salita, inutusan ni na 17 si 16 na kalabanin si Vegeta. Tumanggi ito dahil hindi si Goku si Vegeta at sinabing hindi ito bahagi ng kanyang misyon. Dahil dito ay nagdesisyon si 18 na siya na lang ang makikipaglaban kay Vegeta. Nagpalitan sila ng suntok sa loob ng ilang sandali bago inihagis ni Vegeta si 18 sa pader at sinampal sa muka. Nasabi ni 17 na mas malakas si Vegeta kaysa sa kanilang inaasahan base sa kanilang database. Bagamat isang super saiyan si Vegeta, naniniwala pa rin si 17 na mananalo si 18. For the yabang muli si Vegeta at ikinagalit yun ni 18. Gusto ni 18 na ayusin ang ugali ni Vegeta, kaya lumipad siya at sinundan naman siya ni Vegeta. Samantala, lumilipad ng mabilis ang grupo nila Trunks upang hanapin si Vegeta at umaasang maayos ang kalagayan nito. Habang naghahatid pa rin si Gohan, nagrereklamo si Yajirobe na pagod na siya at tinanong si Gohan kung kailan sila makakabalik sa kanyang bahay. Galit na sinaway ni Bulma si Yajirobe sa pagrereklamo. Nagsimula si Yajirobe na magreklamo kung gaano siya kagutom at halos mamatay na, nang mapansin ni Bulma na umiihi si Baby Trunks sa kanyang diaper. Pinatulong niya ang ihi sa mukha ni Yajirobe at nagharutan ito, sinabi ni Gohan sa kanila na tumigil at huwag magulo. Samantala, dinala ni 18 si Vegeta sa isang abalang highway kung saan sila naglaban sa ibabaw ng mga sasakyan at halos sumabog ang mga ito. Tumawa si 18 at lumipad pabalik sa kanilang orihinal na lugar, at galit na sumunod si Vegeta. Sinubukan ni Vegeta na pasabugin si 18 gamit ang Big Bang attack. What are you doing in the middle of the road? Nang umiwas si 18 ay aksidenteng tinamaan ng malaking paperclip truck sa likod nito, na ikinamatay ng driver. Tinawanan ni 18 ang pag-atake ni Vegeta, pero ipinagyabang ni Vegeta na hindi pa niya ginagamit ang lahat ng kanyang lakas. Sinabi ni 18 na hindi pa rin niya ginagamit ang lahat ng lakas niya, kaya sinabihan ni Vegeta si 18 na gamitin na nito ang kanyang buong lakas, pero biglang umatake si 18. Sumugod si Vegeta upang gumanti, ngunit nakapag-counter si 18 ng tuhod, sabay binalandre siya sa gilid ng bangin. Dumating sina Trunks at ang iba pa upang tingnan kung ayos lang si Vegeta. Kahit maraming pinsala ay lumabas si Vegeta na nagpapanggap na ayos lang ang lahat. Tumanggi si Vegeta sa tulong ng kanyang mga kaibigan. Dumating din si 17 na sinabing dapat niyang tulungan si 18 ng kahit kaunti.
Sinabi rin ni 17 na hahayaan niyang kalabanin ni Vegeta si 18 ng mag-isa, ngunit kung may sino mang kaibigan nito ang sumali ay sasali din siya. Sumang-ayon si Vegeta at nagpatuloy na ang laban. Dito ay medyo nasira na ang kasuotan ni 18 at punit-punit. Inalis na ni 18 ang kanyang jacket na masyado nang nasira. Pagkatapos ay ngumiti at sinabing nagulat siya sa lakas ni Vegeta at tinanong kung mas malakas ba si Goku sa kanya. Sinabi ni Vegeta na siya ang pinakamalakas at walang sino man ang mas lalakas sa kanya. Pagkatapos ay inayos ni 18 ang kanyang buhok at tinukso si Vegeta na sinasabing hindi siya nag-aalala sa kanilang dalawa dahil pareho silang mahina. Ikinagalit ito ni Vegeta at umatake ng may matinding galit, hinarang naman ng android ang lahat ng kanyang pag-atake. Iniisip ng lahat na mananalo si Vegeta, ngunit sinabi ni Piccolo na hindi ito mananalo dahil sa bawat pag-atake ay napapagod si Vegeta. Dito nga ay nawawala na ng stamina si Vegeta. Sinubukan ni Vegeta ang isang bagong atake, ngunit madali na itong na-counter ni 18. Samantala, nagpapahinga pa rin si Goku habang patuloy na naghihintay at umaasa sina Yamcha at Chi-Chi na magiging maayos ang kalagayan nito. Pinatalsik ni Android 18 si Vegeta ng mas malayo. At pagkatapos mag-alinlangan ng mahabang sandali, sumugod si Vegeta kay 18, pagkatapos ay sinubukan niya ang isa pang atake, ngunit umiwas lamang ito at sinipa siya sa leeg. Binali din ni 18 ang braso ni Vegeta sa isang malakas na sipa. Habang namimilipit si Vegeta ay nag-Super Saiyan si Trunks at sumugod, upang iligtas ang kanyang 4D yabang na ama. Inatake ni Trunks si 18 gamit ang kanyang espada, pero naharangan lang ito ni 18 at nabasag pa ang espada ni Trunks. Pumasok si 17 sa laban at binugbog ng husto si Trunks. Sumali rin sina Ten Shinhan at Piccolo sa gera, pero madaling nalagpasan ni 17 ang dalawang Z-Fighter at sinakal. Sinubukan namang atakihin ni Vegeta si 17, pero hinawakan ng mahigpit ni 18 ang kanyang paa para hindi siya makatakas. Nang magkamalay si Trunks at sinubukan na atakihin si 18, ibinata ni 18 si Vegeta kay Trunks, na parehong nagpabagsak sa dalawang Super Saiyan. Gulat na pinagmamasdan ni Krillin ang lahat nang mapansin niya si 16 na mukhang nag-e-enjoy sa ganda ng kalikasan. Lumabas si Piccolo para tulungan si Tien mula sa pagkakasakal ni 17, pero mabilis siyang pinatulog ni 17. Samantala, ayaw pa ring sumuko ni Vegeta at sumubok muling magpakawala ng Energy Blast, pero pinagbayaran niya ito dahil madali itong nailihis ni 18 at siniko siya sa muka, na nagpabagsak sa kanya sa lupa. Matigas pa rin ang ulo ni Vegeta at sinubukan muling bumangon, pero sinipa lang siya ni 18. Pagkatapos, tumalon si 18 sa ere at malakas na lumapag kay Vegeta. Sinubukan na namang bumangon ni Vegeta, pero sinipa siya ni 18 sa tiyan, na muling nagpatumbas sa kanya. Pagkatapos ay tinapakan ni 18 ang kanang braso ni Vegeta at diniinan hanggang sa mabali ito. Napasigaw si Vegeta sa sobrang sakit at bumalik sa kanyang normal na anyo, pagkatapos ay nawala na ng malay. Napansin ni 17 na nagbago ang kulay ng buhok ni Vegeta, at sinabi naman ni 18 na nawala rin ang kanyang liwanag at ganoon din ang kay Trunks. Nagtataka ang dalawa kung sino si Trunks dahil wala silang impormasyon tungkol dito, pero sa huli ay hindi na nila ito inisip pa. Si Krillin na tanging natitirang nakatayo ay nilapitan ng mga android. Nakita ni Android 17 na kinakabahan si Krillin, at ipinaliwanag na silang mga android ay si Goku lamang ang habol at wala nang iba. Come on, let's go. Tinanong naman ni 18 si 17 kung bakit hindi nito tinanong si Krillin kung nasaan si Goku, pero ipinaliwanag nito na mas masaya kung sila mismo ang makakahanap kay Goku. Kumindat naman si 18 kay Krillin at nagpaalam sa kanya. Palapit na si Gohan sa kanilang bahay nang sabihin ni Bulma sa kanya na kailangan palitan ng lampi ni Trunks at kailangan niya pa ng mga supply kaya dapat silang pumunta muna sa Capsule Corporation. Malungkot si Gohan na iwan ang kanyang ama, pero alam niyang mababalikan niya din ito mamaya. Balik sa Mountain Road, plano ng mga android na pumunta sa isang mas mataong lugar upang maghanap ng sasakyan. Sinabi ni 18 na gusto niyang palitan ng kanyang punit-punit na damit. Nang paalis na sila ay tumakbo si Krillin palapit sa kanila, para sabihin na walang ginagawang masama sa kanila si Goku kaya mali na tugisin nila ito. Ipinaliwanag ni 17 kay Krillin na ang paghahanap kay Goku ay isa lamang laro para sa kanila. Sinabi naman ni 16 na siya ay nakaprogram upang patayin si Goku.
Sinabi pa ni 17 kay Krillin na huwag nang mag-alala tungkol kay Goku, at bigyan na lamang ang kanyang mga kaibigan ng Magic Bean. Bago umalis ay lumapit si 18 kay Krillin at hinalikan ito sa pisngi, binulungan niya ito ng good luck at muling nagpaalam. At ang tatlo ay lumipad na upang hanapin si Goku. Habang lumilipad ang mga android upang hanapin si Goku, labis ang lungkot ni Krillin. Alam niyang kapag nahanap ng mga android si Goku ay papatayin nila ito. Binigyan ni Krillin ang lahat ng Magic Bean, at pagkatapos ay malungkot na naisip ng grupo ang kanilang matinding pagkatalo. Galit na umalis si Vegeta. Sinubukan siyang sundan ni Trunks, ngunit pinigilan siya ni Piccolo at sinabing iwan na muna ang kanyang ama. Ipinaliwanag ni Piccolo na labis na lumaki ang ego ni Vegeta mula nang maging Super Saiyan ito, at sobrang nadismaya ito sa pagkatalo. Pagkatapos, inutusan ni Piccolo sina Krillin, Ten at Trunks na ilipat si Goku sa mas ligtas na lugar. Tumanggi naman si Piccolo na sabihin kung saan siya pupunta, sinabi lang nito na mayroon siyang kailangang gawin ng mag-isa na hindi na nila dapat malaman pa. Lumipad palayo si Piccolo matapos magpakawala ng Flare Blast. Ipinaliwanag ni Krillin sa iba na maraming iniisip si Piccolo at marahil ay patungo ito sa lookout para makipagsanib kay Kami, at maging isa muli. Nag-aalala si Tia na ang pagsasanib na ito ay mangangahulugan ng katapusan ng mga Dragon Ball. Samantala, hindi pa rin matanggap ni Vegeta ang kanyang pagkatalo at sobrang nagagalit. Isinumpa niya na pagbabayarin niya ang mga android sa pamamahiya at pangmamaliit nito sa kanya. Sa isla ni Master Buten, umalis ang malanding si Maron sa Kami House at sumama sa kanyang mga nobyo. Samantala sa bahay ni Goku, inaalagaan pa rin ni Chi-Chi at Yamcha si Goku habang labis itong naghihirap sa heart virus. Dumating naman sina Gohan, Bulma, at Yajirobe sa Capsule Corporation. Naabutan nila doon si Bikini na nakaupo sa lawn chair at nagbabasa ng magazine. Masaya silang binati ni Bikini at inalok ng merienda, ngunit sinabi ni Gohan na mahalaga para sa kanya na makabalik kaagad sa kanyang bahay para makita ang kanyang ama. Nagmamadaling lumipad si Gohan at tumungo sa Mount Pauzu. Sa ibang lugar, lumilipad pa rin si Piccolo patungo sa lookout ni Kami. Naramdaman ni Kami ang paglapit ni Piccolo at ang intensyon nito. Dahil dito ay naalala ni Kami ang tungkol sa kanyang masamang sarili na si King Piccolo, ang pagkasira na idinulot nito, at ang kanyang pagkatalo kay Goku na nagresulta sa pagluwa ng itlog na pinaglalagyan ni Piccolo na kilala natin ngayon. Sa kasalukuyan, dumating na si Piccolo sa lookout at sinalubong ito ni Kami. Gamit ang isip ay sinabi ni Piccolo kay Kami na nasa iyo ang gusto ko tanda, kaya sinagot siya ni Kami na marami ka pang dapat matutunan. Sa The Lookout, iginiit ni Piccolo na makipagsanib si Kami sa kanya upang magkaroon siya ng sapat na kapangyarihan para talunin ang mga android. Gayunpaman, pinili ni Kami na maghintay muna at mag-obserba sa mga kaganapan. Sinabi ni Kami na naniniwala siyang hindi gaanong masama ang mga android tulad ng inaakala niya, na labis na ikinainis ni Piccolo. Samantala, patungo sina Trunks at Krillin sa bahay ni Goku na may planong itago ito, upang hindi ito matagpuan ng mga android. Sa mga sandaling yun ay patuloy pa rin na binabantayan at inaalagaan ni Chi-Chi si Goku. Sa ibang lugar, nakita ni na 17 ang isang sasakyan. Kanila itong kinarnap mula sa isang trabahador at sinimula na ang kanilang biyahe patungo kay Goku. Androids! Habang nasa biyahe, isang grupo ng mga biker ang nagsimulang mangkupal sa kanila, na naging dahilan upang maging masaya sila at ginawang libangan ang pagbanat sa mga ito. Nang dumating ang mga pulis at sinubukang arestuhin ang mga android, binuhat ni 18 ang sasakyan ng mga pulis at itinapon sa kalapit na bundok, bago sila nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Samantala, dumating sina Trunks at Krillin sa bahay ni Goku. Dito ay naitanong ni Krillin kay Trunks kung talaga bang sobrang sama ng mga android habang naaalala ang ginawang paghalik sa kanya ni 18. Ngunit pinanindigan ni Trunks ang lahat ng kanyang sinabi, at tinawag na halimaw at mapanganib ang mga androids. Nagtulungan sina Chi-Chi at Yamcha para maisakay sa eroplano si Goku, at habang naghahanda sa pag-alis ay dumating si Gohan. Ang grupo nila Goku ay kasalukuyang sakay ng eroplano patungong Kami House. Ang misyon nila ay itago si Goku mula sa mga android. Iniisip ni Trunks na gamitin ang kanyang time machine upang bumalik sa nakaraan, at mag-isang hanapin ang laboratorio ni Dr. Gero para sirain ang mga android bago pa ito ma-activate.
Naiisip din niya na parang may pagkakaiba ang kasalukuyang timeline sa kanyang pinanggalingang panahon. Naitanong ni Gohan kay Trunks na kung mapapatay nila ang mga android sa kasalukuyan ay mawawala rin ba ito sa hinaharap. Dito ay narealize ni Trunks na ang kanyang timeline ay parang isang parallel na hindi maaapektuhan ng anumang pagbabago na gagawin niya sa kasalukuyang panahon. Sa Kami House, nagluluto si Chaozu para kina Master Buten at Ulong. Pagkatapos kumain ng sopas, tinanong ni Buten si Chaozu kung paano siya nakapagluto ng ganun kasarap. Sumagot si Chaozu na palagi siyang nagluluto para kay Tien habang nagsasanay sila. Dahil dito ay nag-alok si Buten na tumira si Chaozu sa Kami House para magsanay, pero ang totoo ay gusto lang ni Buten na ipagluto siya ni Chaozu araw-araw, at wala talaga siyang paki dito. Maya-maya ay dumating si Tien at si Chaozu ay umalis kasama ito ng walang pag-aalinlangan, dahil wala rin palang paki sa kanya si Chaozu. Nagkaroon si Goku ng bangungot kung saan dumating sina 17 at 18 sa isang cabin kung saan siya ay natutulog. Nang magising at mapagtanto kung sino ang dumating, sumulpot si Gohan at Krillin at sinubukang ipagtanggol si Goku. Ngunit pareho silang pinatay ng mga android. Bumangon si Goku para umatake sa dalawa, ngunit hindi niya ito magawang mahawakan. Biglang sumulpot si Chi-Chi sa harap ng mga android, nakikiusap na tumigil sina 17. Pero sa halip na huminto ay lumakad si 18 at sinakal si Chi-Chi hanggang sa maputol ang kanyang leeg, na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Mas lalong nalungkot si Goku at galit na umatake ngunit wa effect. Pagkatapos, pumasok si Trunks sa pintuan, sinubukang pigilan ni Goku sa pag-atake si Trunks, ngunit hindi rin siya magawang hawakan ni Goku. Sinubukan nitong saksakin si 17 gamit ang kanyang espada. Ngunit naharang ni 17 ang espada at ipinasok ito sa tiyan ni Trunks, na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Lumakad sina 17 at 18 patungo sa kama ni Goku, kung saan may isa pang Goku na nakahiga, at handa na rin itong patayin ni 17. Pinakita ang kasalukuyan, dito ay sumisigaw si Goku habang nananaginip, hinawakan siya ni Chi-Chi para mapainom ng gamot. Samantala, nakatayo si Vegeta sa ilalim ng ulan sa ibabaw ng isang burol. Iniisip niya kung paano siya pinaglaruan at halos mapatay ni 18, muli niyang naalala ang mga pang-aasar nito, pagkatapos ay nagkaroon siya ng matinding galit at naging isang Super Saiyan. Hindi niya matanggap na kahit isa na siyang ganap na Super Saiyan ay natalo pa rin siya sa mga android. Pero na-realize niya sa kanyang sarili na ibig sabihin ay may mas mataas na antas ng lakas na maaaring makamit bukod sa isang Super Saiyan. Dahil dito ay nagpasya siya na mas lalong magsikap upang makamit ang mas mataas na antas na ito at sinabing ako ay magiging alamat. Bumalik sa eroplano, na-realize na ni Trunks na ang kanyang sariling panahon ay hindi maaapektuhan ng resulta ng kasalukuyang panahon. Pagkatapos, nagkaroon siya ng isang flashback at sinabi ni Future Bulma na siya ay bumalik dahil gusto niyang tulungan ng mga tao sa kanyang panahon. For wanting to go, I hope that in the past with Goku's help... Trunks! Pagkatapos, tinawagan ni Krillin si Bulma upang magbigay ng update. Nagsimulang makipag-usap si Bulma kay Trunks at sinabing may lalaking nakahanap ng sasakyan na gawa ng Capsule Corporation, luma na ito at nababalutan ng lumot, at gusto niya itong ayusin kahit hindi siya sigurado kung paano ito pagaganahin muli. Dahil ang machine ay may logo ng Capsule Corporation, tinawagan ng lalaking nakakita si Bulma upang tanungin kung alam niya ito. Sinabi ni Bulma na maaaring ito ay isa sa time machine na ginamit ni Trunks. Sabay nagpadala ng larawan si Bulma kay Krillin. Sobrang ikinagulat ito ni Trunks at ipinaliwanag niya kay Bulma na imposible ito dahil ang kanyang time machine ay kompleto at hawak niya sa kanyang mga kamay. Ngunit kinumpirma ni Trunks na ito nga ang kanyang time machine. Ang time machine sa larawan ay nababalutan ng lumat at may malaking butas sa bubungan. Nagpasya si Trunks na puntahan nila ito at sumang-ayon si Bulma na sinabing susunod siya doon. Umalis si Trunks at Gohan sa aircraft para tingnan ang lugar. Pagdating doon, naghiwalay sila at nagsimulang maghanap. Si Gohan ang unang nakakita sa time machine at tinawag si Trunks. Hinintay nila si Bulma at nang dumating ito ay nagsimula na silang mag-imbestiga. Naglabas si Trunks ng kanyang sariling time machine at tiningnan ang pagkakapareho nito. Dito ay nalaman nila na pareho itong may mensahe mula kay Future Bulma na nagpapatunay na ito nga ang kanyang time machine. Napansin ni Gohan na ang bubungan ay natunaw mula sa loob. Sa loob ng makina, nakakita sila ng isang walang laman na itlog na hindi matukoy ang pinagmulan.
Binuksan ni Trunks ang control panel at nalaman niyang 4 na taon na ang nakararaan nang lumapag ang time machine sa lugar na iyon. Hinala ni Trunks na ang nakasakay dito ang may kagagawan sa mga pagbabago sa timeline na napansin niya. Pagkatapos, ibinalik niya ang parehong time machine sa kani-kanilang kapsula. Sinubukan nilang alamin kung saan galing ang itlog, ngunit hindi nila alam kung saan sisimulan. Biglang may nakita si Gohan na kakaiba sa di kalayuan at pinuntahan niya ito. Sinundan siya ni Bulma at Trunks at natuklasan nila ang balat ng isang malaking kakaibang insekto. Ipinasok ni Trunks ang kanyang kamay sa hiwa sa likod nito at nakakita ng kulay rosas na likido, kaya nalaman nila na ang nilalang na may-ari nito ay kapapalit pa lang ng balat. Sinabi ni Trunks na maaaring ang may-ari nito ay nasa paligid lang at hindi pa nakakalayo. Natakot si Bulma at napatakbo, habang sina Trunks at Gohan naman ay naiwan at nagmasid. Nang hindi makita ang may-ari ng balat, nagpa siya sina Gohan at Trunks na bumalik muna sa kanilang mga kasama, habang si Bulma naman ay dinala ang shell ng itlog para imbestigahan. Habang pabalik na sina Trunks at Gohan, pumunta ang mga android sa ibang bahagi ng bayan. Kumuha ng bagong damit si 18 at lumabas ng tindahan ng hindi nagbabayad. Tumawag ang tindera ng pulis na humabol sa van ng mga android. Ngunit mabilis na tinapos ni 18 ang habulan nang magdulot siya ng malawakang banggaan ng mga sasakyan. Samantala, nasa Kami House ang Z-Fighters, at si Goku ay patuloy na nagpapagaling mula sa kanyang sakit sa puso. Pauwi na sakay ng eroplano si Bulma nang makarinig siya ng balita tungkol sa malawakang pagkawala ng mga tao sa Ginger Town. Napagtanto niya na malapit lang ang Ginger Town sa lugar kung saan natagpuan ang time machine at ang kakaibang piraso ng itlog. Agad siyang tumawag sa bahay ni Master Buten para sabihin sa kanila na manood ng balita. Noong una ay inakala ni Krillin at ng iba pa na gusto lang ni Bulma na mapanood nila ang isang speech na ginawa niya kaya binuksan nila ang TV. Nanood ang lahat ng TV, nasaksihan nila ang kakaibang pangyayari sa Ginger Town. Ipinapalagay ni Krillin na sina 17 at 18 ang may kagagawan sa mga trahedya, pero pinagdudahan ito ni Bulma. Dahil dito, napagtanto ni Krillin na iniisip ni Bulma na konektado ang mga pangyayari sa Ginger Town sa time machine na natuklasan nila. Pagkatapos habang nanonood ng balita ay biglang may kung anong umatake sa reporter at tuluyan ang nawala ang signal. Naramdaman ni Kami ang mga kaganapan sa Ginger Town at sinabi kay Piccolo na may mas malaking banta kaysa sa mga android. Pinayuhan ni Mr. Popo si Kami na huwag makipagsanib kay Piccolo, ngunit iginiit ni Kami na wala nang ibang paraan at kailangan itong gawin. Ipinatong ni Piccolo ang kanyang kamay sa dibdib ni Kami at nagsimula na ang pagsasanib. Nang mawala na ang usok ay nasa lupa na ang tungkod ni Kami at wala na ito. Permanente na itong nakasanib kay Piccolo. Nagsimulang umiyak si Mr. Popo at nagpaalam kay Kami, ngunit sinabi ni Piccolo na siya ay hindi na si Kami o si Piccolo, siya ay ang Namekia na matagal nang nakalimutan ang kanyang pangalan. Pagkatapos ay umalis na ito sa lookout, at si Korra naman ay tahimik na nagpaalam kay Kami, na tinawag niyang nakakatandang kaibigan. Lumipad si Piccolo patungong Ginger Town, pero ang tanging nakita lang niya doon ay ilang mga damit na nakakalat sa lupa. Habang ipinagpapatuloy niya ang kanyang paghahanap, isang misteryosong nilalang ang lumapit sa kanya. Ito ay nakaharap ni Piccolo ang isang berdeng halimaw na may hawak na lalaki. Sinusubukan ng bihag na makipagkasundo kay Piccolo, at sinasabing siya ang pinakamayaman sa bayan at bibigyan niya si Piccolo ng gantimpala kung ililigtas nito ang kanyang buhay. Tinitigan ni Piccolo ang halimaw at sinabihan itong pakawalan ng lalaki. Walang imik na pinakawalan ng halimaw ang lalaki pero mabilis na tinapos ang buhay nito gamit ang kanyang buntot. Ganito rin ang ginawa ng halimaw sa iba pang mga taga-bayan. Tinawag ng nilalang si Piccolo sa kanyang pangalan. Tinanong ito ni Piccolo kung bakit siya nito kilala, ngunit hindi siya binigyan ng sagot ng halimaw, at sinabi lang nitong magkatulad sila ni Piccolo na parang magkapatid. Nagsimulang mag-power up ang halimaw upang subukang ma-impress si Piccolo, ngunit hindi ito na-impress. Samantala sa Kami House, nakaramdam si Gohan ng isang napakalaking power level na parang katumbas ng 2 Piccolo, at naramdaman din ito ni Krillin. Tumakbo sila sa labas at ngayon ay pakiramdam na nila ay kasing taas ito ng power level ni na Frieza at King Cold. Hindi naman pinaniwalaan ni Master Buten na sila iyon dahil pinatay na ito pareho ni Trunks. Naramdaman din ito ni Yamcha at akala naman ito ay si Goku, ngunit lumipad si Gohan kung saan natutulog ang kanyang ama at sinabing hindi yun ang aking ama.
Lumipad si Krillin upang hanapin si Trunks habang patungo ito sa Ginger Town. Nagsimulang mag-usap sina Krillin at Trunks tungkol sa napakalaking power levels na naramdaman nila sa Ginger Town. Matapos mag-power up ang kalaban, nagsimula ring mag-power up si Piccolo at isang mas malaking aura ang nabuo nito. Lubos na humanga ang halimaw na parang insekto sa lakas ni Piccolo. Sa ibang lugar, sinabi ni Krillin kay Trunks na maaaring nakipagsanib na si Piccolo kay Kami, at isa na ito ngayong Super Namek. Samantala, pagkatapos magpalakas ay pinasabugan ni Piccolo ng malakas na enerhiya ang halimaw. Pagbangon ng halimaw ay kaagad itong sinugod ni Piccolo at tuloy-tuloy na binanatan. Kaso nagawang makalipad palayo ng halimaw at sinorpresa si Piccolo ng isang special beam cannon. Madali itong nailihis ni Piccolo at tumama ito sa isang kalapit na gusali. Sumugod ang halimaw kay Piccolo at nagpalitan sila nito ng suntok habang lumulutang sa kalangitan. Napuruhan ni Piccolo ang halimaw ng suntok at bumagsak ito sa lupa. Sinabi ni Piccolo sa halimaw na lubos siyang humanga sa lakas nito, pero sinabi ng halimaw na hindi pa yun ang kanyang tunay na lakas dahil hindi pa siya nakakakuha ng marami. Dito na narealize ni Piccolo na hinihigop ng halimaw ang lakas ng mga biktima nito gamit ang buntot. Labis na nabahala si Piccolo at tinanong ang halimaw kung sinong kupal ang nagpadala sa kanya doon gamit ang time machine. Ngumiti ang nilalang at nilinaw na sarili niyang kagustuhan ang pumunta doon gamit ang time machine. Naghanda ang halimaw ng isang Kamehameha wave at hindi makapaniwala si Piccolo nang makita ito. Samantala, naramdaman ni Trunks ang ginagawa ng halimaw at inakala na si Goku ito, ganon din si Vegeta na nagsasanay sa ibang lugar, at si Gohan na nasa Kami House. Ipinapahiwatig nito na ang halimaw ay itinutugma ang kanyang genetic data kay Goku para magawa ang teknik. Nagulat si Piccolo pero madali niya itong naiwasan. Kaso habang nagtataka ay biglang sumulpot ang halimaw mula sa kanyang likod at sinunggaban siya, pagkatapos ay sinimulang higupan ng enerhiya gamit ang buntot. Samantala, binabantayan ni Gohan at Chi-Chi si Goku, nang biglang nasabi ni Chi-Chi na bumubuti na ang kalagayan ni Goku. Napatakbo si Gohan para sabihin sa lahat ang magandang balita, ngunit abala ang lahat sa panonood sa TV, kung saan balak salakayin ng militar ang kupal na halimaw. Pagkatapos, sina Trunks at Krillin ay papunta sa lokasyon ng labanan para tulungan si Piccolo, habang napapaisip kung anong klaseng halimaw ang kalaban nito. Samantala, pinaputukan ng militar ang halimaw, ngunit madali lamang silang sinira nito gamit ang mismong mga missile na pinakawalan nila. Pagkatapos nun ay ipinagpatuloy na ng halimaw ang pagsipsip sa enerhiya ni Piccolo, at naramdaman ito ni Mr. Popo na nalulungkot pa rin sa pagkawala ni Kami. Nakawala si Piccolo sa pagkakahawak ng halimaw, ngunit ang kanyang kaliwang braso ay labis na napinsala. Pinakita ang grupo ng mga android na nakasakay sa isang truck, dito ay sinabi ni 16 na ang power level na kasing lakas ng kay 17 na naramdaman niya kanina ay unti-unti nang bumababa. Naging mayabang si 17 at sinabing mukhang nagloloko ang sensor ni 16, dahil walang sino man ang magiging kasing lakas niya. Sinabi ni Piccolo na sumusuko na siya pero bago siya nito tapusin ay meron lamang siyang gustong malaman at sana ay tumugon ito, sabay tinanong ni Piccolo ang halimaw kung bakit ito naroon. Sumang-ayon ang halimaw at sinagot ang lahat ng gustong malaman ni Piccolo. Sinabi nito na ang pangalan niya ay Cell at siya ay isang android na nilikha ni Dr. Gero at nagmula siya sa future. Tinanong ni Piccolo kung paano ito nangyari dahil nasira na ang laboratorio ni Dr. Gero. Sumagot si Cell na ang computer na lumikha sa kanya ay nasa ilalim ng laboratorio. Sinabi rin niya na noong nagaganap ang lahat ng matitinding labanan sa Earth, gumawa si Dr. Gero ng mga microcell extractor na kukuha ng DNA mula kina Goku, Vegeta, Frieza, King Cold, at kay Piccolo mismo. Sinabi niya na bumalik siya sa panahong ito nang siya ay ginawa sa pamamagitan ng pagpatay kay Future Trunks at pag-agaw sa time machine nito. Ginawa niyang larvae ang kanyang sarili para magkasya sa time machine, at pagdating sa panahong ito ay naghintay siya ng 4 na taon sa ilalim ng lupa hanggang sa bumalik ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Tinanong ni Piccolo kung bakit siya bumalik dito, at sinabi ni Cell na ito ay upang higupin sina Android 17 at 18, para maabot ang kanyang perpektong anyo. Dahil sa kanyang panahon ay natalo na ni Future Trunks ang mga ito. Nagpasalamat si Piccolo at pinunit ang kanyang braso, at nagpatubo ng bago. Sinabi niya na nagpapalipas lang siya ng oras para gumaling at handa na siyang lumaban muli. Dumating na sa pinangyayarihan ng labanan sina Krillin, at dito ay nakaramdam na ng pagkadehado sa laban si Cell.
Ngunit nagawang magpakawala ng solar flare ni Cell dahil dito ay nabulag ang Z-Fighters at si Cell ay tuluyan ng nakatakas. Samantala, pinapalakas nila Chi-Chi ang loob ni Goku upang mapagtagumpayan nito ang laban sa sakit sa puso. Dahil sa kabila ng bumubuting kalagayan nito, ay wala pa rin itong malay. Nang mabanggit ni Yamcha na makikipaglaban muli si Goku sa mga android kapag gumising na ito, biglang nagalit si Chi-Chi at sinabi sa lahat na hindi siya pumapayag na makipaglaban muli si Goku sa mga android. Samantala, nagawa ng makalayo ni Cell at binabalak nitong salakayin ang katabing bayan na Nikki Town. Muntik nang maaksidente ang bus na sinasakyan ng mga manlalaro ng football dahil kay Cell at nagalit ang mga ito. Naramdaman ni Cell na mas malakas ang mga ito kesa sa pangkaraniwang tao, kaya nagdesisyon siya na sipsipin ang mga ito. Habang pinaglalaroan ng mga manlalaro ay nakita ni Cell ang pagdaan ni Vegeta. Dahil dito ay minadali na ni Cell ang pagsipsip sa mga manlalaro bago tuluyang pumasok sa Nikki Town. Samantala, labis ang galit ni Piccolo dahil nagawa siyang matakasan ni Cell. Dumating si Vegeta at tinanong si Piccolo kung paano nito nagawang maging malakas sa loob ng maikling panahon. Ipinaliwanag ni Trunks kay Vegeta na nakipagsanib na si Piccolo kay Kami, ang tagapagbantay ng Earth, kaya ngayon ay isa na itong Super Namekian. Natatapakan naman ang ego ni Vegeta dahil mas malakas si Piccolo sa kanya kahit isa siyang Super Saiyan. Nang dumating si Tien, ipinaliwanag ni Piccolo ang banta na kanilang sasagupain at nagulat ang kanyang mga kakampi nang marinig ang tungkol kay Cell. Nakaisip naman ng plano si Cell na sipsipin ang lahat ng residente sa Nikki Town upang palakasin ang kanyang sarili. Samantala, sa halip na tumulong sa pagpigil kay Cell, sinabi pa ni Vegeta na dapat nilang hayaan na mahigop ni Cell sina 17 at 18 para isa na lang ang kanyang tatalunin. Pagkatapos magkupal ay umalis na si Vegeta para magsanay ng mag-isa. Pag-alis ni Vegeta ay nagpa siya sina Trunks at Krillin na ipaubaya kina Piccolo at Tien, ang paghahanap kay Cell. Habang sila naman ay lumipad patungo sa wasak na laboratorio ni Dr. Gero. Balak ni na Trunks at Krillin na hukayin ang laboratorio para hanapin ang silid sa ilalim ng lupa kung saan isinilang si Cell sa kanyang larval form. Sa Kami House, nagpatuloy si Gohan sa kanyang pagsasanay sa isla, ngunit nang mapansin niyang papalapit ang kanyang ina, mabilis siyang nagpalit at nagpanggap na nag-aaral. Nauto naman si Chi-Chi at labis na naniwala na magiging matalino si Gohan paglaki. Ganun pa man pag-alis ni Chi-Chi ay muling bumalik si Gohan sa pagsasanay. Samantala, nakarating na sina Trunks at Krillin sa nasirang laboratorio, at pinagtulungan nitong pasabugin ang paligid upang humanap ng daanan pababa sa ilalim ng lupa. Matapos magpaputok ng maraming energy waves, natuklasan ni na Trunks at Krillin ang isang hagdanan pababa sa lupa. Dito ay dahan-dahan silang bumaba at pumasok sa isang silid. Sa loob ng madilim na silid ay tumambad sa kanila ang isang larval na lumulutang sa loob ng isang tangke. Naghanda na si Krillin na pasabugin ang lahat sa lugar, ngunit sinabi ni Trunks na huwag muna itong gawin. Mabilis na tumingin-tingin si Trunks sa lab at nadiskubre ang mga blueprint para kay 17. Sa pag-asang magagamit ang mga blueprint para mahanap ang kahinaan ng mga android, kinuha nila ang mga ito bago tuluyang pasabugin ang laboratorio. Una nilang sinira ang iba't ibang makina, ang supercomputer, at sa huli ay si Cell. Habang tumatakas sila mula sa sumasabog na laboratorio, ibinigay ni Trunks ang mga blueprint kay Krillin, at nagkasundo silang maghiwalay. Sinabi ni Trunks na susunod siya sa kanyang ama na si Vegeta para magsanay, habang si Krillin naman ay sinabihan niya na pumunta kay Bulma at ibigay ang blueprint. Sa ibang lugar, nadaanan ni na Piccolo at Tien ang sinakyan na bus at mga gamit ng mga manlalaro ng football na sinipsip ni Cell. Si Cell naman ay nagkaroon ng food trip, kung saan ang populasyon ng Nikki Town ang pangunahing putahe. Naramdaman ito ni na Tien at Piccolo at agad na pinuntahan, pero nakaramdam ito at mabilis na nagtago. Nainis ang dalawa dahil natakasan na naman sila ni Cell, na nasa itaas lang pala ng kalapit na gusali. Samantala, hawak na ni Dr. Brief at Bulma ang mga blueprint na dala ni Krillin. Sinabi ni Dr. Brief na nakakapanghinayang dahil kung ginamit lang sana ni Dr. Gero ang kanyang kaalaman sa kabutihan ay malaki ang maitutulong nito. Sa Kami House, patuloy ang pagpapagaling ni Goku, at kahit na nalampasan na nito ang sakit sa puso ay kailangan pa rin ito ng mahabang pahinga. Pagkatapos nun ay pinakita na malapit na sa bahay ni Goku ang tatlong android. Habang si Cell naman ay nakarating na sa lungsod, nasunod niyang bibiktimahin. Makalipas lamang ng ilang oras ay nagawa ng mahigop ni Cell ang lahat ng taong nakatira sa gilid ng lungsod.
Sunod na nagtungo si Cell sa isang airport, kung saan nakita niya ang isang gwardya na sobrang nagpanik nang makita siya, at walang habas siyang pinaputukan ng baril. Sa huli ay sinaksak ni Cell ang gwardya at inubos ang enerhiya nito. Pagkatapos, nakarinig muli siya ng ingay at nakita niya ang isang babae at ang nakababatang kapatid nito na si Tommy, na nagtatago. Nagdesisyon ang magkapatid na tumakbo palabas, pero sa kasamaang palad, nadapa ang babae at nahulog ang kanyang kapatid. Habang papalapit si Cell para sipsipin sila, biglang dumating si Krillin at dinala ang magkapatid sa isang getaway plane. Ginulo ni Krillin si Cell gamit ang solar flare para tuluyang makatakas ang magkapatid. Ngunit nang lumipad ang eroplano, nakita ni Krillin si Cell sa bubong, at mabilis siyang sumugod at binanatan ito. Nagawang mapabagsak ni Cell si Krillin, ngunit bago niya ito tuluyang mapatay ay dumating sina Piccolo. Nang makita sila ni Cell, lumipad ito palayo dahil alam nitong malakas si Piccolo at mahirap kalabanin. Sa ibang lugar, naglalakbay si Trunks upang hanapin ang kanyang ama. Habang napapaisip siya kung paano dumating si Cell sa kanilang timeline gamit ang isang time machine na kapareho ng kanya. Nagtataka rin siya kung ano ang naging sanhi ng malaking pagbabago sa timeline, tulad ng mas lumakas na mga android, at ang pagkakaroon ng Android 16, 19 at 20. Sandali niyang naisip kung siya ang may kasalanan, ngunit nagpa siya si Trunks na kailangan niyang mag-focus sa kasalukuyan at ipagpatuloy ang kanyang paghahanap kay Vegeta upang sumabay sa pagsasanay. Sa airport, nadismaya si Piccolo na hindi na naman nila nahuli si Cell, habang si Krillin naman ay iniisip kung gaanong karaming buhay pa ang mawawala bago pa nila mapahinto si Cell. Samantala, pumunta ang grupo ng mga android sa bahay ni Goku sa Mount Pauzu para patayin ito. Reklamo ng reklamo si 18 sa bako-bakong daan, ngunit sinabi ni 17 na gusto lang niyang gawing mas interesante ang biyahe. Sang-ayon naman si 16 kay 17 at kalmadong sinabi na malapit na ang bahay ni Goku. Dahil sa inis, inilabas ni 18 ang kanyang ulo sa bintana at nagpakawala ng energy wave na sumira sa kagubatan, kaya naging smooth ang biyahe, pero ikinainis naman ito ni 17 na nagsabing lagi na lang sinisira ni 18 ang trip niya. Sa Kami House, pagkatapos marinig ang balita na nagpakita si Cell sa South City, nagpa siya ang Z-Fighters na puntahan ito at pagtulungang kalabanin, iniisip nila na hindi nito kakayanin silang lahat. Gayunpaman, may duda si Piccolo, sinasabing matalino si Cell at pwedeng mahulaan nito ang kanilang plano. Samantala, naglalakad si Chi-Chi dala ang isang malaking palanggana ng tubig nang biglang yumanig ang bahay dahil sa isang malakas na pagsabog. Nahulog ang palanggana sa ulo ni Master Buten, nagalit si Master Buten, ngunit isa pang pagsabog ang nagpabagsak kay Chi-Chi papunta kay Master Buten, na nagdulot ng maling akala na gusto siyang yakapin ni Chi-Chi. Pero agad siyang sinampal ni Chi-Chi sa ulo. Inakala ni Chi-Chi na inaatake sila ng mga android, kaya tumakbo siya paakyat para tingnan si Goku, at laking gulat niya nang makitang wala na ito. Nang tumingin siya sa labas, nakita niya ang malaking shockwave ng tubig na tumatalsik sa buong paligid, nakita niya si Goku na nakatayo, nagsasanay ng kanyang signature na Kamehame Wave. Tuwang-tuwa si Chi-Chi na gumaling na si Goku, at tumakbo palabas para yakapin ito. Humingi ng paumanhin si Goku kay Chi-Chi dahil sa pag-aalala at sinabi niyang maayos na siya. Pagkatapos, sinabi niya kina Chi-Chi at Master Buten na hindi pa siya handang lumaban sa ngayon. Ikinainis ito ni Master Buten, ngunit ikinatuwa naman ni Chi-Chi dahil kailangan pa ng oras ni Goku para magpahinga. Sinabi ni Goku na susubukan niyang maging mas malakas pa sa isang Super Saiyan at umakyat sa susunod na level. Nagtataka si Master Buten dahil wala itong ideya kung ano ang sinasabi ni Goku na susunod na level pagkatapos ng Super Saiyan. Tinanong ni Goku si Chi-Chi kung pwedeng sumama si Gohan sa kanyang pagsasanay. Pumayag si Chi-Chi sa kondisyon na mag-aaral si Gohan pagkatapos ng kanilang training. Inamin ni Chi-Chi na hindi niya matanggihan si Goku dahil sa pagmamahal niya dito. Pagkatapos nun ay nag-kiss na si Goku kay Chi-Chi at nagpaalam, at ginamit ang kanyang instant transmission technique para makapasok sa eroplano ni Yamcha, na papunta kay Cell. Masaya ang lahat na makita si Goku na bumalik sa kanyang buong lakas matapos makarecover mula sa nakamamatay na heart virus. Sinabi ni Goku sa kanila na mayroon siyang alam na lugar kung saan makakakuha sila ng katumbas ng isang taon na pagsasanay sa loob lamang ng isang araw. Muling ginamit ni Goku ang instant transmission para mapuntahan si Trunks. Sinabi ni Trunks na hindi maganda ang takbo ng kanyang pagsasanay dahil ayaw siyang samahan mag-training ng kanyang ama at hindi man lang siya kinakausap nito.
Sa halip, 3 araw nang nakatayo si Vegeta at nakatingin lang sa langit nang hindi gumagalaw. Iniisip nito na may kapangyarihan na lampas sa Super Saiyan, ngunit hindi nito alam kung paano makukuha. Sinabi ni Goku kay Vegeta ang tungkol sa Hyperbolic Time Chamber, at pumayag si Vegeta na pumasok, sa kondisyon na siya ang mauuna. Samantala, nasa bahay ni Goku ang mga android, habang naghahanap si 80 ng damit mula sa aparador ni Chi-Chi, napansin nilang wala doon si Goku. Inutusan ni 17 si 16 na hanapin ang huling lokasyon ni Goku, at natukoy nila na ito ay sa Kami House kaya agad na silang nagtungo doon. Pagkatapos nun ay pinakita na patuloy pa rin ang pagsipsip ni Cell ng mga inosenteng tao. Dumating sina Krillin, ngunit hindi nila makita si Cell kahit saan, kaya inakala nilang nakatakas na ito. Pero ang hindi nila alam ay nasa itaas lamang nila si Cell at pinapanood sila. Sinabi ni Cell na kaya na niyang patayin itong lahat, ngunit mas nakakatuwang panatilihin itong buhay. Samantala, sinamahan ni Mr. Popo ang grupo nila Goku, patungo sa Hyperbolic Time Chamber kung saan sila magsasanay. Ipinaliwanag niya ang mga pangunahing tuntunin ng silid at ang mga simpleng pasilidad nito, tulad ng paliguan at kama. Sinabi ni Goku sa 32 tao lamang ang maaaring pumasok sa time chamber ng sabay, kaya't sina Vegeta at Trunks muna ang pumasok. Pagpasok sa loob ay sobrang nalula si Trunks sa laki ng espasyo. Gusto ni Trunks na patunayan sa kanyang ama ang kanyang sarili, pero nag-aalala siya na baka hindi niya kayanin na tumagal sa loob. Samantala, muling nabigo ang grupo ni na Piccolo na mahanap si Cell, kaya naman bumalik na lang ang mga ito sa Kami House. Makalipas ang ilang oras pagdating doon, dumating ang mga android at hinanap si Goku. Ginising ni Piccolo ang iba pang natutulog, pagkatapos ay sinabi sa mga android na kailangan muna siyang talunin, kung gusto nilang malaman kung nasaan si Goku. Nainis si 17 kaya pumayag itong kalabanin si Piccolo sa gusto nitong lokasyon. Sinabihan ni Piccolo sina Krillin na manatili lang sa Kami House bago magtungo sa isang isla kasama ang 3 android. Pagdating sa isla ay muling tinanong ni 17 si Piccolo kung nasaan si Goku, pero tumanggi itong sabihin at tinanggal lang ang kanyang mga pabigat sa katawan, pahiwatig na handa na siya sa kanilang laban.